Good day everyone. Today, we're going to delve into the fascinating world of logic with a truth table tutorial. This presentation created by me, Francine Ashley F. Isguera, aims to help us understand logic in a clear and structured format. We'll be exploring the fundamentals of a truth tables and how they can be used to analyze and evaluate logical statement. Let's begin. Okay, so this slide shows the contents or agenda ng ating presentation. Ito yung mga topics na i-discuss natin in order. First is introduction to the truth tables. Dito natin sisimulan. Parang basic intro kung ano ba talaga ang truth table at bakit siya importante. Next is components of a truth table. Dito naman natin titingnan kung ano-ano ang bumubuo sa isang truth table. Like yung mga parts niya. Number 3, constructing the truth tables. Ito yung hands-on part. Kung paano ba talaga gumawa ng truth tables. Step by step. Number 4, analyzing truth tables. After magawa, paano naman basahin o intindihin yung mga results ng truth table? Ano ang ibig sabihin ng mga lumabas? Number 5, advanced truth tables. Siguro dito natin tayo sa medyo mas komplikadong truth tables or mas complex scenarios. Number 6, common mistakes and misconceptions. Dito naman i-discuss yung mga madalas na pagkakamali o misunderstanding tungkol sa truth tables para maiwasan natin. Number 7, conclusion and further resources. At sa huli, magbibigay tayo ng summary o conclusion at kung saan pa tayo pwedeng mag-aral patungkol sa topic na ito. Okay. This slide answers the big question. Yung pinakamalaking question nga daw na what is a truth table? So meron tayong tatlong key points na ipapaliwanag. First is the definition of truth table. Sabi dito, ang truth table ay isang mathematical table na ginagamit sa logic. Ang purpose niya ay para malaman ang truth values. So, ibig sabihin kung true or false ba ng logical expressions based sa inputs nila. Systematic daw ito kasi inililista niya lahat ng possible combination ng input values at ang corresponding outputs. Kaya ito ang isang foundation tool sa Boolean algebra at digital circuit design. So, sa Tagalog, ito ang pundasyon sa pag-aaral ng logic at paggawa ng mga design or digital circuit. Number 2, importance in logic. Mahalaga ang truth table sa logic dahil nagbibigay sila ng systematic method para i-evaluate ang validity ng logical expressions. Kumbaga, ito ang paraan para malaman kung tama ba o mali ang isang logical statement. Nakakatulong din ito na i-visualize ang relationship between inputs at outputs. Madaling makita kung paano nagko-connect ang mga input sa output. Ginagamit din ito para ma-identify ang logical equivalences. Kung pareho ang meaning ng dalawang statements or contradictions kung lagi itong mali, and logical implications kung ang isang statement ay nangangahulugan ng isa pa. Sa madaling salita, pinapabuti nito ang understanding at reasoning sa format. And lastly, application in computer science. Sabi dito, ang truth table ay ginagamit din sa computer science
para malaman ng output ng logical expression based sa input nila. Sa computer science, essential ang truth tables para sa designing circuits, pagdidisenyo ng mga electronic circuits, verifying algorithms o tinitingnan kung tama ang gumagawa ang isang proseso ng programming, at understanding Boolean logic. Kaya, foundation daw sila sa digital system development. So, ibig sabihin, ito ang isa sa mga pangunahing konsepto na kailangan sa paggawa ng mga digital systems tulad ng computers at iba pang electronic devices. So, next slide is yung basic concept or mga pangunahing ideya na kailangan nating malaman sa truth tables. May tatlo tayong konsepto. First is propositions. Sabi dito, ang truth tables ay foundational tool sa logic para malaman ang validity ng mga propositions. Ano ang propositions? Ito ang mga statement na pwedeng maging true or false. Sistematiko daw nilang inilalatag ang true values ng mga statement based sa kanilang logical relationship. Ipinapakita kung paano nakukuha ang mga compound propositions or yung statements na pinagsama-sama ang kanilang truth mula sa kanilang individual components. So, sa madaling salita, ang proposition ay building blocks o mga basic statement na ating ini-evaluate sa truth tables. So, yung pangalawa is the logical connectives. Ang truth tables ay ginagamit din para malaman ng truth values ng iba't ibang logical connectives tulad ng and, or, and not. Nagbibigay sila ng systematic na paraan para evaluate ang mga resulta ng mga complex logical expression. So, ang logical connectives ay yung mga glue or operators na nagdudugtong sa mga propositions para makabuo ng mas komplikadong statement. And last is variables. Sa truth tables, ang variables ay nagre-represent ng mga logical statement na pwedeng maging true or false. Mahalaga ang bawat posibleng combination ng variable at ang kanilang mga resulta para sa sistematikong pag-i-evaluate ng logical expression nila. Ang pag-unawa sa variable ay fundamental para makabuo ng effective na true values. So, ibig sabihin, ang variables ay parang mga placeholder para sa ating propositions like P, Q, R, at ang bawat variables ay may dalawang posibleng value, ang true or false. So next, components of the truth table. Okay. Explain the structure of a truth table o kung paano ba nabubuo ang isang truth table. May dalawa ulit tayong aspeto na ipapaliwanag dito. Una ay rows and columns. Sabi dito, ang truth table ay binubuo ng maraming rows at columns, parang sa spreadsheet lang. Ang bawat column ay nagre-represent ng isang variable o expression. Example nito ay kung may variables kang P at Q, may columns ka para sa P at sa Q. Kung may expression kang P and Q, may column din para doon. Samantalang, ang bawat rows naman ay tumutugma sa isang posibleng combination ng variables value. Ito yung mga true o false combination na pwedeng mangyari.
So next is the inputs and outputs. Ang isa truth table ay binubuo ng mga inputs and outputs. Ang inputs ay nagre-represent ng lahat ng posibleng combination ng variables, katulad ng true or false. Ito yung mga nasa left side ng truth table kadalasan. Ang outputs naman ay nagpapakita ng resulta ng isang logical operation based sa mga inputs na ito. Ito naman yung nasa right side, ang huling column ng truth table. Ang bawat unique set ng inputs ay tumutugma sa isang specific output na malinaw na nagpapakita ng logical relationships. Kumbaga, para sa bawat linya ng true or false combinations ng inputs, may katumbas na specific na outputs. So, sa madaling salita, this slide is teaching us that the truth tables is organized like a grid, rows and column. Next. Next naman nito ay yung mga types of logical operations. Una ay yung AND operations. Para sa AND operation or operator, isinusuri nito ang relasyon sa pagitan ng dalawang Boolean variables. Ang output nito ay true lang kung parehong inputs ay true. Otherwise, ang output ay false. Ipinapakita nito ang conjunction operation sa logic. Nagha-highlight sa importanteng papel nito sa pinagsamang statement. Halimbawa, umuulan and malamig ang panahon. Kung parehong totoo ang dalawang yan, sakalang magiging true ang buong statement. Kung umulan lang pero hindi malamig, false na. Next is OR operator. Ang true table para sa OR operator ay naglilista ng lahat ng posibleng input combination para sa logical operations. Para sa OR operator, ang output ay true kung kahit isa lang sa inputs ay true. Ang kabaligtaran, magiging false lang siya kung parehong inputs ay false. Halimbawa, kakain ako ng pizza or kakain ako ng burger. Kung kumain ka ng pizza, kahit hindi ka kumain ng burger, totoo pa rin ang statement. Kung kumain ka ng burger, kahit hindi ka kumain ng pizza, totoo pa rin kung kumain ka ng pareho. Next, last natin is NOT operator. Ang truth values or truth table para sa NOT operator ay binubuo ng isang single variable. Madalas ay inire-represent bilang A. Nagpapakita ito ng dalawang rows. Isa para sa A na true at isa para sa A na false. Halimbawa, not umulan. Kung umuulan ngayon, true. Ang not umuulan ay magiging false. So, pangatlo na tayo, the constructing truth tables. Nasa simple truth table na tayo. Ito yung nagpo-focus on how to construct them for the basic and or operator or operations. Nagbibigay ito ng dalawang halimbawa. Una, yung AND operations. Dito, ipapaliwanag kung paano gumawa ng truth table para sa AND operation. Ang kailangan mong gawin ay ilista ang lahat ng posibleng input combination ng dalawang binary variables, A at B. Binary variables kasi true or false lang ang value. Ang output para sa AND operation ay magiging true lang kung parehong A at B ang true.
Kung hindi, ang output ay magiging false. So makikita sa table na A is equal to true at B is equal to true ay nagbibigay ng true na output. Lahat ng iba pang combination ay false. Next na example is OR operation. Dito naman ipinapakita kung paano bumuo ng truth table para sa OR or sa OR operation. Katulad din, kailangan mo munang ilista ang lahat ng posibleng input combinations ng dalawang variables. Ang output para sa OR operation ay magiging true kung kahit isa lang sa input ay true. Next. Next naman is the combining operators. Sa paggawa ng truth tables, ginagamit natin ang mga logical operators gaya ng AND, OR, at NOT para malaman kung ano ang magiging truth values ng isang compound statement. Ibig sabihin, pinagsama-sama ang mga statements tapos tinitingnan kung ano ang kakalabasan base sa combination ng inputs. Tulad ng 1 is equal to true at 0 is equal to false. Bawat operator ay may kanya-kanyang rule kung paano nito naaapektuhan ang final result. And yung example naman nito sa A and B or C, halimbawa, gusto mong malaman ang truth table ng A and B or C. Ang gagawin mo, ililista mo muna lahat ng possible combination ng A, B at C na 0 at 1 lang. Una, i-evaluate muna ang A and B. And pangalawa, gamitin mo yung result para malaman ang A and B or C ang final value ay true kung alin man sa A and B or C ay true. Let's proceed sa analyzing the truth tables. So next is determine logical equivalence. Anong logical equivalence nga ba? Ang logical equivalence ay nangyayari kapag ang dalawang statement ay may parehong truth values sa lahat ng possible scenarios. Ibig sabihin, kahit ano pa ang input, sabay silang magiging true or false. Kapag ganon, ibig sabihin, pwede silang palitan sa logical reasoning. Two expressions, kaya magkakapareho lang ang epekto nila. Next is method to analyze. Paano nga ba i-analyze to? Para malaman kung logically equivalent ang dalawang statements gamit ang truth table, hanapin mo kung pareho ba ang truth values sa bawat row. Gumamit ng mga logical operators tulad ng AND, OR, at NOT para i-simplify. And last is pwede na gumamit ng Carnot maps o kaya ay algebraic rules para mas madali at siguradong equivalent nga sila. In short, kung same lang lagi ang result nila, logically equivalent ang statement. Ibig sabihin, pareho ang meaning nila kahit iba ang itsura. Next is a real-world applications. May dalawang major section dito. Una is a circuit design or disenyo ng mga circuit. Sabi dito, ang truth tables ay super important sa paggawa ng circuits. Pinapayagan nito ang mga engineers na i-visualize kung paano gumagana ang logical operations ng isang circuit.
Nakasiguro sila sa mga tama ng implementations o paggawa ng logic gates at totoong mga applications. Basically, para hindi magkamali ang pagkakakabit at pagpapagana ng mga computer chips at iba pang electronics. Next is software development. Para rin sa software development, essential daw ang truth table para sa debugging or paghahanap at pag-aayos ng error at optimizing code. Nakakatulong sila sa visualize logical operations or kung paano gumagawa ng logic code. So, in short, ang truth table na ipinapaliwanag dito ay isang napaka-useful na tool hindi lang sa paggawa ng hardware circuits, kundi pati na rin sa paggawa ng pag-aayos ng circuits or ng software. Next naman is the advanced truth table. So, sa multiple variables, first is contracting for 3 variables or pagbuo para sa 3 variables. Dito, ipinapaliwanag kung paano gumawa ng truth table kung mayroon kang 3 variable. Example, A, B, at C. Sa unang step ay ilista lahat ng posibleng binary combinations, lahat ng possible combination ng 0s at 1s mula sa 000 hanggang 111. Pagkatapos, kailangan mong i-analyze the output o tingnan kung ano ang magiging resulta ng para sa bawat combinations. So next naman is yung example and analyze. Sabi dito, ang advanced truth table for multiple values or variables ay nakakatulong sa pag-analyze of complex logical expression. Sa pamamagitan ng systematically evaluation each combinations of variable inputs, sa pamamagitan ng maayos na pagtingin sa bawat combination ng inputs, pwede mong tukuyin kung ano ang magiging resulting outputs. So next, nandito na tayo sa truth table simplifications. Ang step 1 is the Karnaugh or Karnaugh maps or K-maps. Dito ipinapakita ang K-maps. Ito raw ay isang paraan para simplify truth tables sa pamamagitan ng pagbibigay ng visual method para ma-minimize yung logical expression. Ang benefit nito ay magiging mas madali sa design sa paggagawa ng digital circuit at pinapaliit ang bilang ng logic gates sa kailangan. Ang step 2 naman is reducing complexity. Sabi dito, ang advanced truth table ay streamline logic expression sa pamamagitan ng minimizing variable and operations. May mga techniques tulad ng consensus, absorption, and combining terms na significantly reduce complexity. Ang resulta ay enhancing efficiency in digital circuit design. Next is common mistakes and misconceptions. So basically, may dalawa ulit tayong main points. Una is confusing AND with OR. Sabi dito, a common misconceptions is confusing AND with OR in logical expression. So madalas daw nagkakamali tayo sa pag-iintindi kung kailan gagamitin ang AND at kailan ang OR. So madaling salita, while AND requires both conditions to be true,
for the result to be true or only requires one condition to be true. Ito ang key difference sa end. Kailangan parehong true ang dalawang conditions para maging true ang overall result. Parang kailangan maging mayaman and gwapo ka para maging perfect ka. Kailangan both. So next is negation errors. Ang pagkakamali sa negation natin. Dito naman ang focus sa not operator. Sabi, common mistake in truth tables often stem from confusing double negations or mistakenly applying negation to an entire statement instead of its components. Ibig sabihin, nagkakamali tayo kapag may double negation. Parang hindi na nagiging oo. O kaya naman, ina-apply natin ang not sa buong statement imbes na sa specific parts lang. So next is errors in table construction. Ibig sabihin, yung mga karaniwang pagkakamali sa paggawa ng mga tables, particular siguro sa context ng truth table sa logic. So, missing rows. Sabi dito, ang common mistake in truth table construction in omitting rows, which can lead to incomplete logical analysis. Ibig sabihin, isang karaniwang pagkakamali daw sa paggagawa ng truth tables, yung mga tables na nagpapakita ng lahat ng possible outcomes ng isang logical statement ay yung nakakaligtaan o hindi nakakasama sa ilang rows. Kung kulang ang rows, can lead to incomplete logical rows. Hindi kompleto yung pag-aaral mo sa logic dahil hindi mo nakukonsider lahat ng posibleng sitwasyon o combination. Next naman, number 2 is incomplete outputs. Dito naman, ang focus ay sa mismong laman ng table o yung mga resulta. Sabi, common mistake in truth table construction often lead to incorrect outputs. So, madalas daw, kapag nagtatayo ka ng truth table, ang kalalabasan ay mali-mali ang output. Next is the conclusion and further resources. So, nandito na tayo sa summary. Sa key takeaways naman, yung mga mahalagang aral or points. In summary, the truth tables are essential for understanding logical expressions and reasoning. So, ang pangunahing punto daw ay mahalaga ang truth tables para maintindihan ang mga logical expression, yung mga statement na may and or not, at ang logical na pag-iisip o reasoning. Bakit nga ba? They provided a systematic way to evaluate the validity of propositions, aiding in both theoretical and practical application in disciplines such as computer science and mathematics. Nagbibigay daw ang truth table ng sistematikong paraan para ma-evaluate kung valid pa ang isang proposition. So next is the importance of truth tables in logic. Ito ang specific na ipaliwanag kung bakit mahalaga ang truth tables. In conclusion, truth tables are essential in logic as they provide a systematic way to evaluate logical expression, enabling clearly understanding of logical relationship and aiding in logical reasoning. Ulit-ulit pero mas dinidetalye. Mahalaga raw ang truth tables sa logic dahil nagbibigay sila ng organisadong paraan para i-evaluate ang logical expression. Ito ang nagbibigay daan na mas malinaw na pag-iintindi sa mga logical relationship at nagkakatulong sa logical na pag-iisip. Next,
For further learning natin is first, magbibigay tayo ng recommended books. For deepening your understanding of a truth tables, considering these recommended books, The Logic Primer by Colin Allen for Foundational Concept and Mathematical Logic by Stephen Cole Klein for Advanced Topic. Kung gusto mo mas palalimin ang pag-iintindi mo sa truth table, may dalawa silang libro na i-recommend. And next naman is online resources. Pwedeng bisitahin ang mga kilalang online resources tulad ng Khan Academy, Coursera, and educational YouTube channels nila. Ang mga online platform na ito ay nag-aalok ng interactive tutorial kung saan pwede kang makipag-ugnayan sa content, videos, at exercise para mas mapabuti ang pag-iintindi mo sa logic at sa Boolean algebra. So, ito yung mga specific na recommendation kung saan pwedeng magpatuloy para ng pag-aaral ang isang tao or tayong mga estudyante tungkol sa logic at truth tables, mapalibro man o online resources. And that's the end of our discussion for today's lectures. Have a good day everyone, and thank you.